Hello Church! Nais ko kayong welcome sa panibagong linggo ng pagsamba sa ating Panginoon. Kami po ay natutuwa na makasama kayo ngayong umaga, lalo na kung ito ang inyong first time sa Faith Fellowship Bulacan. Hayaan niyo pong basahin ko itong verse na ito mula sa awit 75 verse 26. Ang aking laman at ang aking puso ay nanglulupaypay, ngunit ang Diyos ay kalakasan ng aking puso at bahagi ko magpakailanman. Manalangin po tayo. Tunay, Lord, na nagpapasalamat kami dahil Ikaw ang source ng aming kalakasan at katatagan, lalo na sa mga panahon ng problema. Nagpapasalamat kami, Lord, dahil Ikaw ang lagi nandyan para patatagin ng aming puso, isip at damdamin, lalo na po ngayon na panahon po ng pandemya. Nagpapasalamat po kami dahil lagi mo pinapadama sa amin ang inyong presensya, Panginoon. Hayaan mo balik namin sa iyo ang mga papurit pasasalamat. In Jesus' name pray. Amen. Good morning, Church! Good morning po sa ating lahat. Isa na naman pong linggo para sama-sama nating purihin ang ating Panginoon. Kaya ngayong umaga na ito, i-declare po natin na sa bawat araw na meron tayo, sa buhay na meron tayo, ang Panginoon lamang ang kasama natin. Kaya sama-sama po nating itaas ang pangalan ng Panginoon. What to say, Lord, it's you gave me life and I can't explain just how much you mean to me now that you've saved me, Lord. I give all that I am to you, that every day I can be a light that shines your name. Every day, Lord, I learn to stand upon your word, and I pray that I might come to know you more, that you would guide me in every single step I take, that every day I can be led into the world. Every day, it's you I live for. Every day, I follow after you. Every day, I walk with you, my Lord. See, every day, Lord, I learn to stand upon your word, and I pray that I might come to know you more. You would guide me in every single step I take, that every day I can be led into the world. Every day, it's you I live for. Every day, I follow after you. Every day, I walk with you, my Lord. Every day, it's you I live for. Every day, I follow after you. Every day, I walk with you, my Lord. Say, it's you I live for. It's you I live for every day. It's you I live for every day. It's you I live for every day. Say, it's you I live for. I live for every day. It's you I live for every day. It's you I live for every day. Yeah. See, it's you I live for. It's you I live for every day. It's you I live for every day. It's you I live for every day. It's you I live for. It's you I live for every day. It's you I live for every day. It's you
day. Every day, it's you I live for. Every day, I follow after you. Every day, I walk with you, my Lord. Every day, it's you I live for. Every day, I follow after you. Every day, I walk with you. It's you I live for. Every day. Let's continue to worship our Lord. Greatest love that anyone could ever know, that overcame the cross and grave to find my soul. Until I see you face to face, embrace amazing takes me home. I trust in you with all I am, with all I am. I live to see your kingdom come, and in my heart I pray, let your will be done. Until I see you face to face, and grace amazing takes me home. I trust in you. Sing, I will live. And I will live to love you. I will live to bring you praise. I will live a child in all of you. You are the voice that calls the universe to be. You are the whisper in my heart that speaks to me. Until I see you face to face, and grace amazing takes me home. I trust in you. See, I will live. I will live to love you. I will live to bring you praise. I will live a child in all of you. See, I will live.
I will live to love you. I will live to bring you praise. I will live a child in awe of you. I will live, I will live to love you. I will live to bring you praise. I will live a child in awe of you, of you, 'cause you are God above. You alone are worthy, Lord, and with all I am, my soul will bless your name. 'Cause you alone are God above. You alone are worthy, Lord, and with all I am, my soul will bless your name. Jesus. Magandang umaga po sa inyong lahat. Muli po tayo ngayon ay dumako sa ating pong pag-aaral ng salita ng Diyos. Muli po, Sunday na naman at ito ay nararapat nating gagawin dahil ito ay tunay na napakahalaga sa buhay natin, ang pakikinig ng salita ng Diyos. At tayo lumalakas, di ba? Alam ko naman, ang nagdaang mga araw, tayo po ay na-encourage sa mga salita na ating po mga napakinggan at patuloy natin ito palakasin ating spiritual dahil alam po natin, ang dami pong mga nangyayari sa ating mga paligid. Kung kaya dapat tayo ay maging malakas sa ating spiritual life. So, handa na ba kayo makinig? Ayan po. So, ating po papatuloy ang ating pong pag-aaral regarding po yung Heroes of Faith. Ayan. So, National Heroes Day na po, kaya kailangan natin pong ito ipakita din sa ating pong mga kapwa natin mananampalataya na talaga tayo ay kasama at kapabilang dun sa tinatawag natin ay Heroes of Faith. Kahit po sa panahong ito, tayo po ay tunay nga na masasabi natin tayo ay mapagtagumpay. Okay, so marami po tayong inaral na mga characters ng Bible na sila po ay naging pagpapala sa atin. At ipagpapatuloy po natin ito sa susunod na buwan, no? September. At yun po, Heroes of Faith po tayo ngayon sa buhay ni Job. Ayan, sino nakakilala kay Job? I hope kilala nyo yun. Alam ko naman na kapag ganitong mga panahon, no, at meron tayong pinagdadaanan, kaagad tayo pumupunta dito sa Book of Job para ma-encourage tayo. Okay, so yun po ang ating pag-aaralan ngayon at alam ko na kayo ay handang-handa na makinig at salamat dun sa mga oras na pinagkakalood ninyo and we keep praying na talagang ito po ay mabigyan natin ng tunay na panahon para tayo ay tunay na mapalakas muli sa ating spiritual life. Muli po, ayan, yung ating pag-aaralan ngayon ay kay Job. Faith of Job, yan, endurance. Alam mo natin, endurance. Pagtitiis. Alam ko, meron dyan mga talagang, matindi to matindi to. Ayan, so kailangan natin ang pagtitiis. Okay, so ngayon po, basahin po natin ang mga verses na ito. Siguro yung iba, hindi natin mabasa lahat, no? Pero ating tingnan ito sa ating sa kwentong buhay ni Job. Sa Job chapter 1 verse 1, sabi dito, in the land of Uz there lived a man whose name was Job. This man was blameless and upright. He feared God and shunned evil. Ayun. So, yun po yung verse natin. And then, punta na tayo sa verse 8 para hindi masyado mahaba, no? And then, hanggang sa 20.
Then the Lord said to Satan, "Have you considered my servant Job? There is no one on earth like him. He's blameless and upright, a man who fears God and shuns evil." Messenger came to Job and said, "The oxen were plowing and the donkeys were grazing nearby, and the Sabaeans attacked and made off with them. They put the servant to the sword, and I am the only one who has escaped to tell you." While he was still speaking, another messenger came to and said, the fire of God fell from the heavens and burned up the sheep and the servants, and I am the only one who has escaped to tell you. While he was still speaking, another messenger came and said, "The Chaldeans formed 3 riding parties and went down and on your camels and made off with them. They put the servants to the sword, and I am the only one who has escaped to tell you." While he was still speaking, yet another messenger came and said, "You sons and daughters feasting and drinking wine in all this brother house, when suddenly a mighty wind swept in from the desert and struck the 4 corners of the house, it collapsed on them, and they are dead, and I am the only one who has escaped to tell you." And Job got up and tore his robes and shaved his head. Then he fell to the ground in worship and said, "Naked I came from my mother's womb, and naked I will depart. The Lord gave, and the Lord has taken away. May the name of the Lord be praised." And all this Job did not sin by the charging God with wrongdoing. Tayo po ay manalangin. O Panginoon, salamat po muli, O Diyos, sa oras na ito. Nawa po, God, sa ang pag-aaral na ito patungkol po sa kwento ng buhay ni Job ay tunay makapagdulot sa amin ng encouragement. At sa panahong ito, Lord, ay talagang kami po ay tunay na ma-challenge at lalo pa higit na kami ay mamuhay na may katatagan, Panginoon, o kaya pagtitiis. Purihin ka, Lord, sa aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So praise the Lord sa pagkabasa ng kanyang mga salita. So yun nga po ay si Job ay dun nga nakatira sa Uz, yung land of Uz. Anyway, yung lugar po niyan ay di po natin siguro medyo malayo sa Israel o kaya sabihin natin ito ay bandang Saudi Arabia. Yan ang sabi nila. Okay? At siyempre ay hindi siya Israelites yan. Possible nga na ito ay Book of Job ay naisulat ito sa panahon, I think, book of during the time of Book of Genesis, no? Yun yung time na yon. Yun lang po mga possible, no? So, yun po. And of course, sabi doon, si Job ay blameless, righteous, okay? Meron siyang pagkatakot sa Diyos, at the same time ay shun evil. Ayun, honor God. Yun po. Okay, so dito po, kailangan ay makita natin kung paano yung pagtitiis na ginawa ni Job na atin po ngayon matutunghayan at nabigyan ng tunay na pansin, at dito tayo magkakaroon ng tunay makakuha ng aral, okay, sa buhay natin. Okay po, so titingnan po natin ito. Ang una po ay siyempre yung kwento po ni Satan at saka yung pagpagnayan niya doon, no? May meeting, gatherings, yun. The angels, at yun nga, tinanong siya ni God doon, okay, nakita mo yan yung aking servant na si Job. Okay, so walang katulad. Okay, so yun nga ay humingi permiso. Satanas, no? Patindihan yun, no? And then, yun nga, ginawa niya yung nararapat o kaya yung parang ibinigay yung grabing matinding sufferings nangyari kay Job, no? At ito po ay God allowed it. Okay? So, yun nga, ginawa ni Satan yun. Kaya yung binasa natin sa kanina ay talagang naroon yung mga atake, okay, sa mga kabuuan, no, na ating titingnan. Okay, siguro gamitin natin yung word. Yan natin yung word nito, yung number 1 po natin. The desolation done by Satan. Okay, ano po yung desolation na ito? Of course, desolation, ibig sabihin to yung malagim. Ibig sabihin ng malagim, no? Napakatindi ang ginawa ng kaaway kay Job. Malagim na pangyayari.
Parang sobrang devastation. No? At una, ang atake po ay sa wealth, possession, and his children. Durin nyo yun, no? Pagka inatake sa ganung bagay, nako, kung yun lang ang pinanghahawakan mo sa buhay, delikado. Kaya doon sa chapter 1, verse 3, and he owned 7,000 sheep, 3,000 camels, 500 yoke of oxen, and 500 donkeys, and had a large number of servants. Biro nyo talaga napakayaman si Job, no? He was the greatest man among all the people of the east. Yun. Siya lang ang makita natin pinakamayaman doon sa mga nasa lugar na yun. No? And he had 7 sons and 3 daughters. Kaya matindi talaga. Pero makita ninyo, and yun, pagkatapos niya balitaan itong mabigat na pangyayari sa kanyang buhay. Ano po ginawa niya? Yan. So, Job got up and tore his robe and shaved his head. And he fell to the ground in worship. Okay, so hindi niya, and he fell to the ground and complained. Sabi ngayon, no, pag ganitong sitwasyon ko, bakit ganito nangyari sa buhay ko? Yun, nawala na lahat. Wala na akong trabaho. Wala na akong mga, business. Wala na lahat sa akin. Pero sabi doon, no? Then he fell to the ground in worship and said, naked I came from my mother's womb, and naked I will depart. The Lord gave, and the Lord has taken away. May the name of the Lord be praised. Wow! Matindi, no? Matindi yung kanyang endurance nito. Talagang natiis niya yung ganung bagay. Okay? So, tingnan natin ang ating sarili. Compare natin kay Job, no? Yung dami ng kanyang ari-arian, wala lahat yun. Nawala lahat yun. Back to zero. Yung sinasabi nila, back to zero. Kaya, yun po, bukod pa dun, kasama pa yung kanyang anak. Ayun. So, not only he was attacked by his wealth, kundi yun po yung kanyang children. Matindihan yun. Yung kanyang mga anak ay patay din. 10, 7 mga lalaki at 3 mga babae. Patay. Ayun. So, yun po. Kung titingnan natin, no, pagkasakit lang yung anak mo, naku, ang hirap na. Talagang sobra, no? Talagang ano pa nangyayari? Sana ako na lang nagkasakit. Naku. Lalo pag kaya namatay, di ba? Sana ako na lang namatay kasi ako matanda na ako, samantala yung mga anak ko hindi pa gano'n. So, talagang matindi, no? Pero yun nga, sabi niya, naked I came from my mother's womb, and naked I will depart. The Lord gave, and the Lord has taken away. May the name of the Lord be praised. Wow! Kahanga-hanga si Job. Kaya, kung tingnan natin, mag-reflect tayo sa ating buhay ngayon, tunay nga na masasabi natin, mapalad tayo. Yan. Sabihin mo, mapalad ako kaysa kay Job. Yun po, dahil mas higit yung nangyari sa kanya, no? Malagim, desolation talaga. And then, nakita po natin yung attacks from health, the children, and then health naman. Health, and even Satan used his wife, yung kanyang asawa. Yan. Sabi doon nga sa chapter 2, verse 8 ng Job, Then Job took a piece of broken pottery and scraped himself with as insert among the ashes. Biro niyo yung kinikis-kis niya ng mga sugat. Kasi sabi nga ni okay, nagpuri pa rin ng serban mo si Job. Pero subukan natin, i-touch natin yung kanyang physical niyan, skin na yan. Tingnan natin kung di magreklamo yan sa iyo. Pero nangyari, matindi pa rin ang endurance ni Job, no? Sabi nga ng asawa niya, sabi ng asawa niya, are you still maintaining your integrity? Curse God and die. Siyempre, yung gano'n siguro, di natin alam kung ano yung klaseng sakit na yun, no? Ketong siguro, matindi, no? Alam mo, magkasakit ka lang naman ngayon, lalo COVID, no? Kaya mas more yung nandoon ka na lang sa wala kang ginawa, kundi nagkikis-kis ka na lang, wala, nagkaantay ka na lang ng kamatayan mo. Pero sabi niya sa verse 10, sabi niya, 2 verse 10, he replied, you are talking like a foolish woman. Sabi niya, shall we accept good from God and not trouble? In all this, Job did not sin in what he said. Pero mo, bakit tanggapin mo lang ba si God?
Purihin mo lang ba si God kapag ikaw ay kompleto sa buhay? Masaya ka, healthy ka, kompleto ang lahat sa buhay, sa pamilya mo, okay lahat. Pero yun nga sabi doon, shall we accept good from God and not trouble? So, patuloy natin i-praise si God. Kaya nga sasabi natin, di ba, God is good. Ayan. Sinabing all the time, kasama po yon yung mga nagdadaanan natin suffering. Pag sinabi all the time, tapos nagreklamo ka, sinungalingan yun, no? Walang kasinungalingan yun dahil hindi mo sinasabing taos puso. Whether any situation, circumstances in life is still, masasabi mo, God is good. Ayan. Okay, so makita din po natin dito, hindi lang inatake yung health at ginamit yung kanyang why. Yun, matindi nito yung friends niya naman. Yung hurt by the advice o condemnation ng kanyang tatlong kaibigan. Actually, 4 to, pero yung 3 ang matindi. Ito yung nag-condemn sa kanya. Pero nyo, ito yung ano na ito, chapter 2 verse 11. Job's 3 friends, Eliphaz, the Temanite, Bildad, the Shuhite. Ayun, alam nyo ba the shortest man sa buong sa Bible? Yan, si Bildad daw kasi Shuhite. Alam gaano ba kalaki ang sapatos? Kanya lang siguro, no? 1/4, siguro kalahating dangkal lang, no? So, the Shuhite. Anyway, biro lang yon. Leading aside, so sabi pa doon, si Zophar, the Naamite. Ayun. Heard what all the troubles that had come upon him, and they set out from the homes and met together in agreement to go and sympathize with him and comfort him. Baganda ng kanilang motibo, sympathize and comfort. Pero hindi naranasan, hindi na-experience ni Job sa kanila yon, yung sympathize at saka comfort. Bakit? Kasi kinondem. Ikaw, Job, ha? Marami kang kasalanan, kaya ka nagkakaganyan eh. Yun. Yung mga ganon, di ba? Karma. Yung mga ganon. Naku po. Kaya hindi po lahat sa ganon, no? At daan po natin yan ay may mga nangyayari sa buhay natin ay hindi po natin ay isisi sa kasalanan. Ayan. Dito po ay dahil merong mga purpose, mga ganitong bagay. So, yun po. Ano po ang nangyari dito? Hindi nila natulungan si Job. Instead ay napilit pa nila si Job na talagang naging ano na siya, parang naging boastful na tuloy. Dahil talagang siyempre wala naman siyang kasalanan talaga. Blameless, sabi doon. Righteous. At saka sinasabi na siya ay he honored God. So yun po ang nangyari. Pero ganun pa man, no? Meron dyan si Elihu, yung kanilang kasama. Nagsalita siya. Pero yun nga, sinabi niya kung ano yung katotohanan. At doon po ay naliwanagan si Job. Yan. So yun po ang mga ginawa ng kaaway, desolation done by Satan. Now, number 2, the desolation allowed by God with a purpose. Yung mga malagim na pangyayari sa buhay ni Job ay inalaw niya. Ayun. Tandaan natin, desolation that has come from God. Maybe allowed by God, but did not come from God. Tandaan po natin yan. Kasi sinisisi natin si God eh. Binigyan ako ni God ng ganito. Binigyan ako ng ganito. Naku Lord, di ko na kaya. Matindi itong binigay mo sa akin. Okay. So, God allowed that. It happens to you. Hindi natin kayang pigilan yan. Sabi nga, the world is designed na yung mga sufferings nandito, although God can able to prevent that, but design na talaga na dumating itong mga bagay na ito dahil sabi nga, ang mundong ito ay talagang chaos, matindi. Ayun, kasama na po, kakibat na po ang mga pangyayaring, mga problema, pagsubok sa buhay. Yun, pero God allowed that. Okay. Una, bakit? To test us. Yun. Para tayo ay i-test na kung gaano katindi yung faith natin kay Lord. Yun. Baka naman nakapokus ka na dun sa kayamanan mo. Kaya inatake yung kayamanan na yun. Baka mamaya ay dun sa dami mong yaman, ay dun ka na, ang object ng faith mo na ay nandun sa kayamanan mo. Hindi po yun. No? O kaya ang object ng faith mo ay hindi na dun sa yaman, kundi higit sa lahat, o hindi kay God, kundi dun sa sa family naman. Kaya minsan iba kasi yung pamilya ko kasi ganito, di ba?
Meron na tayong mga excuses because of our families. Ayun, at mas priority natin sila. Another ay, yun nga, pwedeng sabihin yung mga yung health natin. Ayun. So dahil siyempre, ang lusog natin, matitipuno. Ayun, grabe. Ayun. Alam nyo, pinapanood ko yung mga bodybuilder na mga nakaraan, no? At alam niyo ba ang buhay nila, umaabot lang sila ng pinaka-average nila mga 40s. Yung mga bodybuilder, yung talagang bato-bato, no? Talagang kita mo gaganda ng katawan. Praise the Lord, si Arnold Schwarzenegger ay umabot ng I think nasa 70 na siya, ay higit pa, no? Bibihira talaga. So yun po. Kaya kung yun po ang ating ipinagmamalaki, yung ating health, ay hindi po yung ganun, no? Kaya minsan tinitira tayo dun sa health na yun for us to, tayo ay lumapit kay God. Tayo ay magtiwala kay Lord. Okay? So yun po. Friends, marahil, mga kaibigan ko, nandiyan dyan lagi. Hindi ako pababayaan yan. Okay? Pero nangyari sa mga kaibigan ni Job. Hinira siya. So, our object of faith should be God. God, God, God. Si Lord lang ang ating kailangan. Focus sa ating Panginoon. Another is, to humble us. Tayo ay dapat kita sa atin ang kapakumbaba. Ay, mayaman na ako. Ay, mataas ang posisyon ko. Ganito. Si Job pwede siya magmayabang. Pero hindi, di ba? So, yun nga, to humble us. Kaya God allowed that to happen sa buhay po natin para tayo ay kumbaba natin sarili. Yun. Ang lahat ay pag-aari ng Diyos. Sabi nga niya, di ba? Ano sabi niya ng ni Job dun sa sabi doon, got up and sabi doon, the Lord gave and the Lord has taken away. Yun. So, lahat yan pag-aari ng Panginoon. Okay? Kaya niyang kunin lahat yung bagay na yan. So, to humble us. Kaya si Job, bandang huli, dahil nirebuke siya, no? That's kanyang sabi doon, I abhor myself. Yon. I will deny myself, parang ganon. I stop my mouth of talking. I repent. Yon. Ako ay magsisisi sa aking mga kasalanan. He humbles himself before the Lord. Then, number 3, of course, ay to warn us not to sin in the future. So, tayo ay para dumating yung bagay na ito, yung mga malagim, mga pangyayaring ito, para tayo ay mawarningan, hindi tayo magkasala sa darating. So yun din ang sinabi ni Elihu kay Job. It happens para sa gayon ay mawarningan tayo sa kasalanan o mga mangyayari sa future na kasalanan o gagawin hindi maganda. So yun po, isang warning po yun din sa atin. Then number 4, of course, to prepare us for the future glory. Kaya yun po ang mga purpose po noon kung bakit na-allow ni God yung desolation, malagim na pangyayari sa buhay po natin. Nakita po natin dyan, no? Na talagang paano pinagpala ngayon si Job dahil dyan. Na-endure niya yung kanyang pangyayari sa buhay niya, yung desolation na yon. With that talaga naman, dahil nagpakumbaba siya kay God at nandun yung pagsisisi niya, at nanatili siya sa Panginoon. God restores Job's wealth. Yun, health, families. Yun, dumoble pa, di ba? Doble pa. Sabi nga dito, basahin natin sa Tagalog. Sabi doon, tinatanong niyo sino akong mangahas na kayo ay pag-alinlanganan. Kayong ako naman ay walang nalalaman. Nagsalita ako ng mga bagay na di ko naunawaan, ng mga hiwagang di abot ng aking isipan. Sinabi ninyong pakinggan ko ang iyong sasabihin at ang iyong mga tanong ay aking sasagutin. Ito sabi niya, nung nakilala ko kayo dahil sa sinabi nga, subalit ngayon nakita ko kayo sarili kong mga mata. Kaya ako ngayon ay, sabi ni Job, nagsisisi. Kinahiya lahat ng sinabi. Sa labok, abo ako ay nakaupo. Ang kabuhayan ni Job, ayan, sa verse 10, 42, ni Job ay binalik ni Yahweh sa dati ng ipinalaing nito ang 3 kaibigan. Ayan, dinoble ni Yahweh ang kayamanan ni Job. Pero ngayon, lahat ng kapatid nito, mga kamag-anak, kilala, ay dumalaw sa kanya, nagsalo-salo sila. Bawat isa ay nakiramay sa nangyari sa kanya at nagbigay ng salapi at singsing na ginto. Pero ngayon,
Ang mahuling araw ni Job ay higit na pinagpala ni Yahweh. Binigyan niya ito ng 14 na libong tupa. Biro nyo, 7,000 dati, ngayon ay 14,000, na doble. Tapos, 6,000 kamelyo, dati 3,000 camel lang. Right? 2,000 baka at 1,000 ansno. Dati po yan ay 1,000 lang. Ayon ay naging 2,000 baka. Diba pa? Nagkaroon po si Job ng 7 anak na lalaki at 3 anak na babae. Pareho po. Dati siya ay may yung namatay, 7 lalaki at 7 babae din. Pero ngayon, nagkaroon ng ganun din po bilang at sa pangalan ng babae, si Jemima, si Sia at si Keren. At mga anak ni babae ni Job ay pinakamaganda sa buong lupain. Yan, pinamanahan din niya ang mga ito tulad ng mga anak na lalaki. Job ay nabuhay ng 140 taon. Ayan. At inabutan pa niya ang kanyang mga apo at ika-4 na salinlahi. Grabe, no? Matindi ang pangyayaring ito. So, yun po ang buhay ni Job. Talagang matindi, endurance talaga yung kanyang buhay, no? Tiniis niya ang mga ito. Ngayon, di ko alam kung ano ang pinagdadaanan sa buhay. Although generally, tayo po ngayon ay dumadaan sa matindi, no? Pandemic. Kung iisipin po natin yung kalalagayan ni Job, mas malala kaysa yung pinagdadaanan natin ngayon. Mawalan ka ba ng lahat ng ari-arian? Mawalan ka ba ng 10 anak? Tapos, yung physical mo, inatake pa ng matindi ng grabeng sakit. Parang ketong na rin yun dahil talagang kinikis-kis niya. At yung asawa niya, instead na tumimpatya sa kanya, tulungan siya, encourage, comfort siya, siya pa yung nagsabi, ay curse mo na si God at mamatay ka na. At yung kanyang mga kaibigan na inaasahan na dapat tumulong sa kanya, hindi nakatulong bagkus kinondena pa siya. Biro niyo yan, matindi. Sa ating buhay, anong experience o pinagdadaanan mo ngayon? Ikaw ba ay nakarelate sa buhay ni Job? Kung iyong iko-compare at magsalamin tayo po dito, masasabi natin, tayo pa rin ay mas mapalad. Kaya, kailangan natin ang endurance, pagtitiis, katulad ni Job. Yung faith niya kay God, talagang matindi. Endurance. Tandaan po natin yan. Alam niyo po ba na mga nagdaan siguro taon, siguro mga about 10-15 years ago, nagkaroon po kami ng fundraising. Fundraising na kung saan ay fun run. Tatakbo po kami. Ang per kilometer ay 1,000. Yun. Per kilometer, 1,000 pesos. Yun po yung aming ano. At yung 1,000 pesos na po yun ay talagang naroon po yung yung kalahati po doon, mapasa amin yung 500. Yung kalahati noon ay sa church kasi meron pong project. Pagkatapos po noon, ano po, at yun nga, ako po ay binigyan ng siguro ay 10,000. Pero mo 10 kilometers yun. At pagkatapos po noon ay yun nga, meron ako matatanggap na 5,000. And then, so yun, ako lang pinakamalaki yata at binigyan ng ganon. 10 kilometers. Nag-exercise ako. Tumakbo sa subdivision po namin. Umiikot-ikot ako dun sa mismong namin, sa gym namin. At yun po ang ginawa ko. Then, ano po, at that time, handa na po ako. And yun po, yung iba, dun sa pagtakbo nila sa oval, dun sa Marikina, isang takbuhan lang po, isang ikutan, huminto na sila. Yung iba, umabot ng 5 kilometers. Pero ako po yung nagpatuloy hanggat natapos ko po ang 10 kilometers. Paikot. Pagkatapos po noon, binigyan po ako ng award na endurance o kaya certificate. At the same time, meron I think na gift certificate. So praise the Lord. Sa ating pong buhay, kung magtsatsaga po tayo, kung tayo po'y magtitiis, tiyak po, makakatanggap po tayo ng pagpapala at higit pa doon. Dahil mismo si Job nakatanggap din ng matinding pagpapala. So yun po ang mangyayari sa atin kapag tayo po
ay magtiis sa ganitong sitwasyon dahil God is a God able to do immeasurable without we cannot imagine yung ibibigay niya sa atin. Kaya pagpalain po tayo ng Diyos, ating pong patuloy isipin kung gaano pagtiis ni Job yung kanya pong hinaharap o kinaharap na malagim na pangyari sa kanyang buhay. We thank the Lord for his life. We thank the Lord for those people na naging heroes of faith, nagtiis po sila. At we thank the Lord dahil marami po dito sa member ng church ay tunay na matibay, matatag sila sa kanilang pananampalataya. So tayo po ay manalangin. Let us lift up to God. Ano man pinagdadaan mo, meron Diyos. We can do all things through Christ to give us His strength. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa oras na ito. Truly, Lord God, you are our strength. You are God na ikaw ang Diyos na patuloy tumutulong sa amin. Patuloy, Lord, samahan niyo po kami. Ano man pinagdadaanan po mga kapatid namin, we believe, Lord, that you are powerful, you are in control. Paano niyo, Lord, ginabayan si Job? Paano niyo, Lord God, binigyan lakas si Job, Lord God, para matiis yung bagay na ito? We believe, Lord God, na kaya niyo po kaming sasamahan sa mundong ito. O Diyos, salamat po. You allowed these things, Panginoon, for us, to test us, to humble us, Lord God. And even, Lord God, to warn us sa future sin, and even kami po ay to prepare us for future glory. Thank you, Lord Jesus. Bless me po ang bawat isa. Those people na meron kong mga karamdaman, touch them. Lord, you are a great healer, our great physician. We claim their healings in Jesus' name. Those people na meron problem financially, Lord, I pray, God, that indeed you are Jehovah Jireh. Bless them, Lord God. Provide all their needs according to your riches in glory through Christ Jesus our Lord. We praise you, God. We all be the glory, power, and praise. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. God bless you po. Muli, magandang umaga po sa inyo lahat.